guys, good morning, good evening, good night, at kung anong oras naman pinapanood ito. Alright, today, iaatid na natin si Kuya Ace nyo sa sakayan dahil uuwi na siya at tapos na po ang bakasyon at magkikita na lang kami probably, hindi ko sasabihin yung date, okay, basta next month, hindi naman next month, basta sa mga susunod, alright. And syempre, balik na tayo sa regular programming. Gym po ako ngayon, tapos si Ace uuwi, after nun, magre-record kami, tapos mag-edit, tapos then tuloy-tuloy na, bagsakan, etc. lahat-lahat na. So, para sa mga nagtatanong kung saan po siya papasok, antayin nyo na lang yung upload ko mamaya dahil in-upload ko tong daily vlog ng 5 PM, tapos mag-upload ako sa main channel ng 7 PM. Hindi ko lang alam kung 7 na. Tapos siya mag-upload din ng mga gabi. So, antabayanan nyo na lang kung ano yung special announcement ko. But for today, gym na tayo na pandamit ha. Punta na tayo sa gym and titingin muna kami ng aircon para sa studio. Then, ihatid natin si Kuya Ace, then kakain, lahat-lahat. Tara na, let's go! Mag-skip yung ads. Kailangan namin pang aircon. Sa studio namin, kulang. Yung TV, hindi ko alam kung bibili ang bagong TV. PS5, syempre, PS5 naman tayo. PS4 meron, PS3, PS4, pero lahat. Marami tayong gamit na. Aircon na lang yung kulang. Pero window type lang pwede. Okay. Ouch. Pag wala kami nahanap, iip lang. Ang mahal nung gusto naming aircon, my gods. So, aabutin kami ng 28K, siguro 29K. So, yun pa lang yung unang damage. Agay. Tapos, ayaw naman namin na hindi kami pwedeng hindi mag-aircon doon. Kasi guys, pag nagre-record kasi kami ng video, nakatapat yung mga ilaw. So, mainit na balagbagan pa yun. Kain muna tayo tapos, tignan natin doon sa dulo. Kung mas mura doon sa dulo. Doon sa atiatan ko sa baba. Kain muna kami guys. Okay. Bago yan din yun eh. Wala ibang bilihan dito. Alam na, kita tayo sa mamaya. Kada ka upload yan, sinabi ko na sa vlog ha. Yan na, wala lang cut yan. Ingat ba ya? Ingat. At kapag nakauwi ka, ingat. Maraming salamat sa New Year, solid na New Year. Ano na lang, February or basta magkikita naman tayo. Kita ko. Ingat bye. Mapapat na sa atang pagkikita natin eh. Matik. Sige na, paglawas mo dyan, kanan ka. Diba, ingat. Salamat. Maraming salamat. Ingat ka. So dahil nauwi na si Kuya Ace nyo, ako naman di-gym na, okay? Dahil sabi ko nga sa inyo, back to gym tayo, pero light workout pa rin na gagawin natin. Dahil sa paggat, busog ako, tsaka bukas pa tayo magpupukpukan. So tara, gym na tayo guys, let's go. Hindi ko na isasama sa gym pag maraming tao nahihiya rin ako Mahihiyain ako guys, alam nyo naman. Po ang usapan natin, which is sasabihin ko sa inyo kung paano makapasok sa kada craft ng opinion ko lang. Syempre, unang-una or number 1, dapat meron kong YouTube channel. Kadalasan po ng mga nakikita kong tao na gustong sumali sa Kada Craft, wala naman silang YouTube channel. And take note, ang Kada Craft po, lahat po kami dito YouTuber. So dapat, syempre, YouTuber ka. Huwag kayong mag-alala kasi every season naman or kada tapos ng season binibigay naman namin yung map na ginamit namin. Kaya technically, sali ka pa rin sa Kada Craft. And, kailan ba yung huling namin? Kailan ba yung huling public day namin? Dati kasi guys, nagpa-public day kami na kung saan pumapasok po kami sa isang public server na yung public server na yun is Kada Craft World. Tapos nakikipag-interact po kami sa mga tao. Hindi lang nauulit ngayon yung public kasi busy kami. Pero let me know. Pag umabot ng 2K likes tong video na to, hindi na 1K likes kasi masyadong madali lang yun. Pag umabot ng 2K likes to, sige, mag-set tayo ng public day. Maghahanap ako ng server hosting na pwedeng mag-hold ng 100 na tao. Kasi dati, nung season 2, nung nagpa-public day kami, pumasok 200 na tao at sumabog po yung server ng Green Bull. Hindi ko alam kung sino pa bang may kaya mag-cater ng ganong kadami. Medyo mahirap po magpa-public day ngayon. Kaya sabihan nyo ako kung trippings nyo. Ulitin ko lang po, number 1 na requirement syempre is dapat YouTuber ka at meron kang YouTube channel syempre. Number 2, syempre dapat meron kang proper GMRC and right conduct of the right people of the national capital of the Philippines of the whole wide world. Ha? Ibig sabihin lang nun, dapat po
matino-tino yung ugali mo. Tuturuan ko kayo guys ng lesson sa buhay ngayon. And hindi ko alam kung kailangan nyo. Pero kung kailangan nyo, sige. Pero hindi nyo kailangan, okay lang din. Di lang sa kada craft to sasabihin ko guys ha. Ma-apply nyo to sa mga tropa nyo, sa mga best friend nyo, sa mga grupo na papasukan nyo in the future, sa mga organization na sasalihan nyo, or sa work, kapag nagkaroon kayo ng work, pagtanda nyo, or sa mga nanonood sa akin na medyo matanda na tapos meron kayong work. Kapag papasok ka naman talaga ng isang grupo, or kapag meron ka talagang kasamang third person sa buhay mo, dapat parehas kayo nag-a-adjust. Okay. It's called pakikisama. Dapat matino ugali mo, dapat marunong kang makisama. Basta proper etiquette na po ng tao yun na pakikisama. Alright? And tinuturo ko sa inyo ngayon, hindi lang basta dahil sa requirement sa kada craft, kundi tinuturo ko po sa inyo kung paano po kayo maging better na tao. Na kapag meron po kayong kasamang ibang tao, dapat matuto kayo makiramdam, makibagay. Isipin nyo muna kung anong sasabihin nyo. Bago lumabas dito, dapat iniisip muna dito. Dapat lahat ng sinasabi nyo nauunang lumalabas dito bago nyo ilalabas dito. Kasi pag nilabas nyo agad sa bunganga nang hindi nyo iniisip, marami kayong masasabing mga bagay na mali at hindi po tama yun. Okay? Ngayon, ano ang correlation nun sa kada craft? Or ano ang connect nun sa kada craft? Syempre, kada craft is a collective group. Hindi lang kami basta grupo, pamilya kami. Ngayon, syempre, kung papasok ka sa kada craft, dapat meron kang proper GMRC. Kasi collective group yun eh. Tulad nga nasabi ko kanina, diba? Hindi lang basta sa kada craft yung sinasabi ko, kundi sa tunay na buhay yun. Kapag may kasama kang kaibigan, or may bago kang kaibigan, may organization ka, tuto kang makibagay. Hindi ko alam kung may sense mo ba yung mga pinagsasabi ko, inaantok na ako. And number 3, meron pa ba number 3? And lastly, syempre, dapat meron kang knowledge naman sa Minecraft. Basic na yun. Napapagod na ako mag-daily vlog. Okay, but anyways, yun nga sinasabi ko, syempre, dapat meron po kayong knowledge sa Minecraft. Hindi naman, di ba, biglaan na lang hatakin sa kada craft, di ba? And I think, sobrang common sense na yun na dapat marunong ka mag-Minecraft. Hindi ko sinasabi na dapat magaling. Kasi maraming members na hindi naman magaling mag-Minecraft. Tulad ako dati, kung naalala nyo nung season 2 nagpapabuild lang ako. Kila MC dati ng bahay hanggang sa pinagbabasa ko ng mga tao. Tapos natuto ako mag-isa paano mag-build mag-isa. Hindi hadlang yung hindi ako marunong mag-build. Kasi ang pag-build naman guys, natututunan. Pero ang passion mo na nandito sa puso mo, yun ang hindi natututunan. And dapat, syempre, meron kayong ganun sa sarili nyo. Passion na maglaro, or passion na gusto matutunan Minecraft, or passion na natutuwa kayo sa Minecraft kahit hindi kayo masyadong malupit mag-build. Goods yan. Siguro, ang best na may example ko dito, syempre, is si Kuya Trinilio. Bakit? Kasi kung magpupunta kayo sa YouTube ni Kuya Trinilio, kung i-scroll down nyo ng pinakababang, ilang episode yung RL Craft niya. Okay, sobrang dami niyang episode sa RL Craft, sobrang dami niyang episode sa Skyblock, and mapapansin nyo sa kanya na good siya, and nasa puso niya talaga yung pagma-Minecraft, and sobrang interesado siya sa paglalaro syempre ng Minecraft. So marunong ba mag-build si Kuya Trainil nyo ng mga mega build na ginagawa namin sa KataCraft? Currently, inaaral niya, and yun na, tulad ng sasabihin ko sa inyo, kung di po kayo marunong mag-mega build, okay lang yun. Ang importante, dapat syempre interesado kayo or meron kayong knowledge syempre sa Minecraft. Yun lang naman yata yung requirement para sa akin lang naman. Syempre, iba yung criteria ni Kuya Slenyo, iba yung criteria ni Kuya Binyo, iba yung criteria ko. Pero, ito lang naman po ay opinion ko, which is, para sa akin, mga basic na yun diba? Naulitin ko lang, syempre, dapat nag-YouTube ka. Kasi lahat po ng nasa server nag-YouTube. Yung pangalawa po, syempre, meron ka dapat na proper GMRC. It all applies naman sa lahat ng bagay or sa buong mundo. Kapag meron kang kasamang grupo or kahit sabihin mo ng friends or kahit nga kasama mo sa bahay, di ba? Kunwari, family mo, mga pinsan mo, parents mo, di ba? Dapat matuto kang makisama or makiramdam na hindi lang sila parati yung mag-a-adjust sa'yo. Okay, wala pong ganun sa mundo. Primadonna po yung tawag doon kung parati sila mag-a-adjust sa'yo. Kaya dapat matutunan nyo rin syempre, hindi lang sa KataCraft yung sinasabi ko guys May mga tao na nanonood ngayon ng video ko, wala namang interest yung iba na sumali sa KataCraft. Talaga pinapanood lang nila yung daily vlog ko. Kaya tinuturuan ko kayo na makisama ng malupit kasi hindi lang sa amin yun, kundi sa buong mundo, requirement yun. And syempre, number 3, dapat gusto nyo mag-Minecraft and meron kayong knowledge. Yung onti na yun, kung ganito ang knowledge mo sa Minecraft, pero ganito ang passion mo, makakain ng passion mo, yung knowledge mo, at yung knowledge mo ilalaki dahil meron kang passion na nagliliyab. Yun lang. So, ganda na lang guys siguro ang aking masasabi. Maraming salamat sa pagnood mga kaibigan. Ako nga pala muli si Kuya King nyo. And pasensya na, nakaupo na naman ako dito at ako na naman po mag-isa at ako na naman po ang nagkakamera dahil kung makikita nyo sa may likod, ako na naman po ang mag-isa sa kwarto namin mga kaibigan. Alright? So, maraming salamat guys. Hanggang sa muli paalam. Ako nga pala muli si Kuya King nyo. Naantok na ako guys. Naantok pa rin ako. Ay nako.
Bira. Nakakantok talaga. Hindi ko alam ano nangyayari sa Pilipinas ngayon. Bakit antok na antok ako. Paalam guys. Kita-kits. Thank you so much. Peace.